Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig ay good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga matutulog na. At syempre, welcome na naman sa ating All About G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana Daily Vlogs. Friday edition. Yan po, welcome na po sa ating bagong tahanan, ang team Bahay Kulitan. Siyempre po, ito po may ano po, sama-sama po ito ng iba't ibang mga teams. Hindi po ito exclusive na team, pero ito po ay combination ng iba't ibang mga collaborations ng mga sakalam nating mga kaibigan na very supportive and syempre willing po makipagbigay kasiyahan at katuwaan sa ating mga kasamahan. Ito po ang ating team Bahay Kulitan. At kakatapos lang po natin ng ating first premier marathon ng ating team. At congratulations po sa ating tatlong hosts ng ating team Bahay Kulitan. So wala na po yung team, Bahay Kulitan na lang po yan. Yun na po yung ating gagamitin para po ay simply shows, simply na nagpapakita na tayo po, ang mga members dito ay purong makukulit at walang pili sa pagbigay ng kasiyahan. Yan po at maraming maraming salamat sa isang taon na pagsasama-sama at tiwala sa ating previous team na Team Kuroda. Nagawa naman natin ang lahat. So dito na tayo. Move on na po tayo sa next chapter natin dahil po tayo ay magbibigay na ng ating sariling saya. Wala na po tayong dapat iiwan doon dahil tayo po ay mag-uumpisa ng ating bagong yugto ng buhay natin. Right, so hindi na tayo mag-explain kung bakit po tayo nawala na doon dahil po tayo ay may mga good memories doon. Doon natin itinatag, doon tayo talaga nagbigay ng ating 100%. But I guess it wasn't good enough. All right. So congratulations po sa lahat at maraming salamat sa mga ating mga kasamahan na nandito na ngayon sa ating bahay kulitan. So combination talaga ito ng mga trusted and mga good friends natin sa aking journey sa YT World. Hindi po ako ang founder dito. Hindi lang ako ang founder dito. 'Yun ang gusto kong ipaalam at hindi po ito aking team. Team po ito ng lahat. Team po ito ng mga members at wala po tayong aagawin na team dito na pangalan dito. Kasi yung pangalan na ito ay common. So ito po. Congratulations again. So back to business na po tayo sa ating All About G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana na kumakain at tapos na po siya kumain ng kanyang watermelon. Ayun po. Sabi ni G, ano ba yung nangyari, Daddy? Bakit po ikaw ay bitin ang bigay mo sa akin? Right, so kahapon po nag-lecture po tayo about, tapos you have some more. Nag-lecture po tayo about sa ating nutrition, sa ating meals. So kailangan po talaga na huwag uminom habang kumakain at magbigay tayo ng 1 hour interval or 1 hour gap between liquids and meals. So syempre, kailangan nating iwasan yung malalamig na mga inumin dahil ang malalamig po ay may possibility na mag-harden up po ang ating mga oil and mga grease na kinakain natin. So unfortunately po ay yung ating mga grease and oil na sa pagkain, lalo na pag mahilig tayo sa mantika, mahilig tayo sa mga greasy at mga prito, o di ba? So pag mahilig tayo diyan, malamang po ay yung oil and grease po, yung mga lard ay dumadaan po yan sa lalamunan natin. Siyempre, pag dumadaan po yan ay hindi maiwasang yung iba ay maiiwan dyan. Parang coating po yan. So, di ba? And then, pagpasok yan sa tiyan, and then papasok yan sa intestines. Dalawa yung intestines, small and large intestines. Pagkatapos yan, ay ma-absorb yan ng katawan natin. Pwede yan pupunta sa ating mga arteries and veins. Pwede yan pumunta, ang arteries and veins natin ay patungo po sa iba't ibang organs.
sa kidney, liver, heart, brain, eyes, ears, o, di ba? Sa ating mga circulation. So pag ang ating circulation po ay meron kasamang mantika or meron kasamang fats, ano kaya mangyayari? O, di ba? Every time na malamig or every time na minom tayo ng malamig ay tumitigas po yan. So malaki ang possibility po, mga masters and mga ka-G, ng ating circulation ay magiging barado. So hindi lang po siya magbabara sa ating lalamunan at tiyan, kundi sa ating circulation din. That's the reason why yung iba dyan, meron silang mga plaques and or mga tawag ng plaques, yung mga fatty deposits po sa kanilang mga ugat-ugatan. So varicose veins, pwede po yan, pwede pong makaproblema sa fatty liver, sa heart, tumamataba yung heart, pwede din sa obesity, pwede rin, ang unfortunately po, yung ating mata ay pwede rin included din po yan dahil yung ating mga optic nerves, yung mga ugat sa ating mata, yung nerves sa mata natin ay maliliit po yan. So pag maliit po yan, pag medyo mabigat yung ating dugo, dahil po ay meron siyang fats and phlegm and mucus, ay syempre ay mahihirapan po yung ating nutrients and circulation, oxygen, water, blood, kung ano man dyan ang papasok sa ating mata, sa mga para mag-nourish sa mata natin ay hindi po siya makakapasok ng with ease or hindi po siya easily makapasok. So ang problema ay magiging deficient po yung ating organs na mata, yung ating brain, yung ating ears, yung ating face. So siyempre mataas po yan dahil sa height natin, yung gravity, mahihirapan po siyang mag-push up, mag-circulate upward. And then sa ilalim naman, pababa, ng ating legs, pag bumaba because of gravity, pag dumaloy na po yung dugo sa ating paa, kung minsan po ay hindi po siya makabalik agad pataas sa circulation dahil po ay mabigat yung dugo. Kaya po meron tayong iba dyan ay namamaga yung mga legs, namamaga yung mga paa dahil po sa circulation po nila ay hindi na maganda. So importante po talaga dyan ay uminom tayo ng hot tea. Any hot tea po 1 hour before each meals. So 1 hour before breakfast, 1 hour before lunch, and 1 hour before dinner. Mas maganda kung meron tayong hot tea para pantunaw po sa ating mga um, fats, mga cholesterol. At syempre sa umaga po, ang pinakauna na recommend ko is ating apple cider vinegar with the mother. 2 kutsara yan. At 1 kutsara ng raw organic local honey kung saan ka man nakatira o saan man kayong bansa. Yun yung pinakamagandang gamitin nyo na honey dahil po ay kailangan yung bees ay yung pollen po natin na transfer po nila ay yung pollens, yung mga, di ba yung pollen sa bulaklak, sa mga tanim. So, kailangan yan yung pollens na present dahil po yan ay makaka-improve ng inyong immune system. And of course, imimix po yan sa isang tasa, 180 cc, 180 ml lang po na maligamgam lang po, hindi mainit, maligamgam na tubig. So, yun po. At iinumin yan pagkagising agad sa umaga. And then after that, bigay lang siguro mga 3 minutes or 5 minutes and then inom kayo ng inyong hot tea. Tandaan niyo po, try your best na wag muna uminom ng kape bago sa umaga, bago tayo kumain ng breakfast. Kasi po yung kape ay it only contains caffeine which increases cortisol. And cortisol po ay stress hormone po yan. So ang cortisol ay ano yan, para maging active po tayo, para po ay magbibigay ng artificial energy. So caffeine. So ano po yan? Para upper, tawag dyan is upper, which will make you feel energetic, pero wala namang nutrients po dyan. So ang mangyayari po dyan, tataas po yung cortisol mo. Yung cortisol po is stress hormone. And imagine niyo po, sa umaga mataas yung stress level mo. Pag mataas yung stress level mo, ay magiging acidic ang katawan natin. So pag acidic ang katawan natin, ay very good ground po yan sa mga sakit like diabetes, high blood pressure, tadyawat, pimples, tumor, cyst, kung ano man yung mga sakit dyan, migraines, headaches, arthritis, yun po, pag acidic po yung katawan mo, ay talaga ay maraming sakit ang tutubo dyan. So sabi nila sa English, all diseases thrive in an acidic environment. Okay?
So all diseases thrive in an acidic environment. So try your best, wag mo na uminom ng something caffeinated sa umaga. Kasi 'di ba, yung apple cider naman acidic siya kasi po ay maasim pero hindi po siya pagpasok po ng apple cider vinegar with raw honey sa ating tiyan. Siyempre sa tiyan natin, 'di ba? Ano natin yung tiyan is yung parang bag diyan sa loob kung saan po napupunta muna ang pagkain at ipaprocess bago po pumunta sa intestines. So, ang pH level po, acidity level po ng ating tiyan ay super 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 acidic po 'yan. 'Di ba? So hindi po pwedeng maging alkaline po yung acidity ng tiyan natin, yung pH level ng ating tiyan. Dahil po pagpasok ng pagkain po sa tiyan natin ay kailangan po yan na um, tunawin ng acidity, ng pH level yung pagkain. So kung hindi po siya acidic, paano po siya matunaw? O, di ba mga masters, mga ka-G? So kailangan, yung ating apple cider is pareho po yung pH level niya sa ating gastric juices. So it will help bring back the normal pH level of our gastric juices. So yun po, tandaan po natin yan mga masters and mga ka-G. Okay? So yun po, at hanggang dito lang po tayo dahil 12 minutes lang po yung ating premiere, yung ating All About G ngayon. Nag-umpisa po tayo kahapon para just in case na wala po akong premiere, ito po yung ating gagawin. Pasok natin sa aking entry as premiere po, as sa aking mga premieres. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Team, mga team natin dito sa bahay, kulitan. Siyempre, ang ating Team One Love, ang ating team Puyaters at Team Gapangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And kita-kits ulit tayo bukas. And kapit lang mga kapatid, mga ka-masters and mga ka-G. God is great! Yahoo!